Deuteronomy 12:29 hanggang 32, when the Lord your God cuts off before you the nations whom you go in to dispossess, and you dispossess them and dwell in their land, take care that you be not ensnared to follow them after they have been destroyed before you, and that you do not inquire about their gods, saying, how did this nation serve their gods, that I also may do the same? You shall not worship the Lord your God in that way. For every abominable thing that the Lord hates, they have done for their gods. For they even burn their sons and daughters in the fire to their gods. Everything that I command you, you shall be careful to do. You shall not add to it or take from it. Psalm 106:34 hanggang 39, they did not destroy the peoples as the Lord commanded them, but they mixed with the nations and learned to do as they did. They served their idols, which became a snare to them. They sacrificed their sons and their daughters to the demons. They poured out innocent blood, the blood of their sons and daughters, whom they sacrificed to the idols of Canaan. And the land was polluted with blood. Thus, they became unclean by their acts and played the whore in their deeds. Following influencers on social media can have negative impacts, ranging from mental health concerns to harmful lifestyle choices. Influencers often, hindi po ito lagi pero often, and majority sa kanila, promote products and behaviors that may not be in line with individual needs or values, potentially leading to dissatisfaction and unhealthy habits. They can also disseminate misinformation and contribute to unrealistic expectations, especially among people. Kaya mag-iingat tayo. Kasi kasama po ang mga kabataan dito. Here's a more detailed look at the dangers nung tayo po sumusunod sa mga influencers. Number 1, mental health impacts. Body image and self-esteem. Influencers often present filtered and curated images, reinforcing unrealistic beauty standards and leading to body dissatisfaction and low self-esteem. Hindi lamang yun. Imbis na tumataas yung self-esteem ng mga tao tuloy, especially ng mga kababaihan at ng mga kabataan, hindi sila satisfied tuloy sa sarili nilang mukha or pangangatawan. May mga lalaki rin naman, syempre, hindi lamang yun, lalo na may mga Adonis syndrome, yung feeling nila, Adonis sila. Pag nakakita ng totoong gwapo, ayan, lalong bumababa ang self-esteem. Hindi lamang po yun, comparison culture. Nakita niyo yung nagpapakita? Nakita niyo yung to be honest, ayoko manonood ng ganito. Yung kakain, ang dami-dami niyang pagkain sa harapan niya, at kung kumain na lang sa harapan na ganun, sabi ko, ano yung gustong ipakita nitong taong to? To be honest with you, hindi ko yun naiintindihan. Malayong-malayo sa decorum sa pagkain na itinuturo ng mga matatanda, ng mga magulang natin. Kakain siya ng sangkaterbang pagkain, puros putok-batok pa. Ano yung gusto niyang patunayan doon? What? Hindi ko po yan maintindihan. Malayo yan sa kinagisnan ko sa pamilya ko. Ang alam ko nga, dapat pag umunguya, hindi halos tumutunog eh. Dapat nga rin, pag kumakain, nakasarado ang bibig. Hindi nakabuka. Pero ano pinapakita sa mga ganyang klase ng mga influencers? Kapag kumain talaga naman, pinapalagutok, nakabukas ang bibig habang umunguya. Anong klaseng decorum? Saan nanggaling yung ganong klase ng way ng pagkain? And yet, maraming nanonood. Why? Why? The constant exposure to influencers' seemingly perfect lives can fuel lifestyle envy and social anxiety, leading to negative self-comparison. Buti pa siya, lagi may bagong mobile phone. Buti pa siya, mayroong bago lagi ang sapatos, and so on and so forth. Ang kinis-kinis ng balat, alam naman natin, puro fakes naman lahat. Kaya nga, di ba, nowadays, dapat matalino ang mga batang nangliligaw. Kailangan makita mo face-to-face.
Huwag kang maniniwala sa nakikita lang natin sa YouTube o sa social media o sa cellphone. Kasi karamihan dyan, fake. Ikaw ba talaga to? Magkakagulatan pa ngayon. Kasi 20 years ago ba itong profile picture mo? 20 years ago? Ako nga po pinapansin ni Joy kasi hanggang ngayon hindi ko pa nababago yung yung sa video natin sa YouTube, yung mga picture namin ni Kuya Lem, ako sa kasi Kuya Dennis. 10 years ago na yun. Nung mga sabi ni Joy, huy, magpalit ka na ng picture niyo sa mga messages, ang babata niyo pa doon. Di ba? Ang tagal niya sinasabi yan kasi totoo naman. Mahirap na biglang meron pumunta rito. Kayo po ba si Lemuel? Kayo po ba si Dennis? Bakit? Mahirap kasi, di ba? Hindi ba nakakahiya yung ganun? Especially, yan na, nag-face-to-face. Ayan. Pwede mag-face-to-face na lang tayo sa mobile phone. Kasi nga may itinatago. Hindi lamang yon para social relationships. The illusion of a close connection with influencers can lead to unhealthy attachments and mental health issues as followers compare their lives to the influencers. Kala mo, friend na yun. Di ba lagi natin sinasabi? Kahit 1 million ang friends mo sa Facebook, hindi totoong friends sila. Hindi totoo silang friend. Kasi ang tunay na friend, nakakasama, nakakausap, sa hirap at ginhawa, umiiyak pag malungkot ka, masaya ka pag masaya ka rin. Hindi yung mga naglalike lang. They are not really friends. Kaya po yung mga friends ko sa Facebook, hindi ko naman lahat friend. Yung kilala ko, yes. I know them, but I do not, majority of them, I really don't consider as friends. I just know them, and they just know me. Dapat knows na lang eh. Di ba? Ganun na lang. I know this person, that's it. Hindi lamang yon. Number 2. So number 1, mental health impacts. Number 2, lifestyle choices. Itong napakadelikado. Halimbawa, sa lifestyle choices, harmful products and behaviors. Influencers may promote unhealthy products, such as, uso ngayon, kasi ang tamad naman kasi, kailangan pa ba ng diet pills, na mga pills na pampapayat para tayo pumayat? Ang dali-dali lang naman gawin nun. Balanced diet. Yun lang po yun. Huwag kumain ng kumain. Pagpahingahin ng bibig. Pagpahingahin ng bibig. Huwag kain ng kain. Pero ayan, pinopromote nila yung mga biglang payat, such as diet pills or iba, alcohol pa. Or encourage risky behaviors without fully disclosing the potential consequences. Puro sarap lang po ang ipapakita nila. Puro positive lang. Hindi po magpapakita ng negative yung mga influencers na yan. Never. Ako po wala akong pina-follow kahit sinong influencers, wala. Meron akong sinusunod, mga pastors. Mga Bible bearer na mga tao na ang pinapahayag, salita ng Diyos. Pero outside of that, never. Kaya hindi niyo ako halos makikita sa Facebook. Unrealistic expectations. Exposure to influencer-promoted lifestyles can generate unrealistic expectations about body image, success, and wealth, negatively affecting self-esteem na naman and mental health. Hindi po lahat ng, kala mo, ang yayaman, Yes, meron po talaga influencers, ang yayaman, multi-million. Kasi marami silang na bola. Ganun lang naman yun. Ilang influencers na napatunayang fakes. Ilan na yan, ang dami. Hindi lamang yun, may mga influencers na convict ng Holy Spirit o ng kanilang konsensya, nagpakatotoo na, humihingi ng paumanhin, pasensya na po, hindi po totoo yung lahat ng pinakita ko noon, lahat po ng sinabi ko, hindi po totoo yun. Ito po ang tunay na ako. Hindi po ako laging diretso, nakaslouch din po ako kadalasan. Nakita niyo yun, napapanood ko po yan, mga nagre-reveal ng sarili. Yung mga fakers, sa tulong ng Holy Spirit, sa pagkanti na rin sa kalamang konsensya, dumarating din sila sa time, ayoko nang magpakapeke. Ipakita ko na yung totoo kasi ang hirap din mag-maintain ng fake image. Okay? Ang kawawa ngayon, yung mga nagpa-follow, yung nagpapa-influence naman. Ako napapansin ko yan, pag meron ako nakitang artista, ganitong kulay ng buhok, ganito ayos ang buhok, malaking possibility makakita ako sa mga kapatiran, ganun din eh. Lalo na nung araw, wag na lang ngayon, lalo nung araw, kasi anyway, lagpas na tayo sa pagiging teenager. Nung araw kasi kung ano yung suot ng artista, yun na ng kulay Naalala niyo hindi ko na siya naalala kasi matagal na siya yung panahon ng bagets. Di ba nauso yung mga damit nila?
Di ba? Ganun din, na-influence. Ganun kalakas ang influence na tinatawag. Pero mas lalo na po ngayon. Mas lalo na ngayon sa pananamit na lang. Sa pananamit po, ano yung nakikita nating pananamit nila? Sino ba yung mga number one influencer? Siyempre, yung mga singers, yung mga artista. Nagpauso yung isang tao, nakalalaking tao, labas ang pusod, ang daming naggayahan. Merong nagpauso, kalalaking tao, merong may eyeliner, ang daming naggayahan. Merong nagpauso, ang buhok ng babae, imbis na according sa Bible, dapat at least man lang nagtatouch ang balikat, gupit lalaki. Ang daling maimpluwensya ng tao pagdating sa kamunduhan. Pero pagdating po sa mga salita ng Diyos, ang hirap maimpluwensyahan. Anyway, sinabi naman sa Bible yon, we are of the world. Yung mga taong nasa mundo, pawang kamunduhan ang susundin. Hindi lamang po yon, deceptive consumption. Some influencers engage in deceptive practices such as undisclosed sponsorships or promoting counterfeit goods. Di ba, nauso yung mga ginto-ginto na naman. Yan namang mga scam na yan, paiba-iba lang ng mukha yan eh. Pero for some reason, bakit may mga kumakagat pa rin? Nang mauso yung pyramiding, kumagat sa pyramiding. Nung mauso ngayon yung iba, yung mga pabahay-bahay, kumagat na rin na naman sa babae naman. Nang mauso yung mga ginto-ginto, kumagat pa rin sa ginto-ginto. Kung ano yung sumusulpot, from the influencers, yung tao na yun, walang ginawa kundi gumaya, kahit napupunta sa wala later on, lahat ng ginastos niya. Now, who is the fool between them? The influencers o yung mga nagpapa-influensya naman? Who is the real fool between them two? Ibang-ibang mukha lang po yan. Dapat natututo na tayo sa una pa lang. Pero sadyang may mga tao, wala lang, sunod lang ng sunod. Open na open ang puso at isipan ng kaluluwa sa impluensya ng iba. Na hindi mo na tinitignan what is behind these things. Iba naman obvious na eh. Pero siguro sadyang may mga taong gusto lang talaga niyang binobola siya. Ang gaganda na sinabi niya sa akin. Di ba? Alam naman niya hindi totoo, pero ang sarap kasing pakinggan ng pambobola eh. Pero wag tayo magpapabola kasi bola lang yun, hindi totoo yun eh. Di ba? Hindi totoo yun. Diyan maraming naloloko. Ang sarap pakinggan para sa kanilang mga pambobola. Even they know it's not true, ang sarap kasing pakinggan eh. Wag tayong papayag ng ganon. Lagi po tayong lalamangan. Undermining trust and potentially leading to financial losses. Number 3, syempre, kasama po dyan yung dissemination of misinformation. Ang internet po, yes, punong-puno ng katotohanan. Pero at the same time po, punong-puno rin po yan ng kasinungalingan. Hindi po lahat ng nasa internet totoo. Lalong-lalo na po sa panahon natin sa ngayon. False information. Influencers often lacking expertise. Karami naman kasi dyan, fakes naman kasi. Alam mo naman, hindi ba merong kapatid na nagkwento eh, meron siya pinapanood. Ang galing. Ang galing ng ginagawa. No? Siyempre, hinihintay niyo yung ending ng ginagawa. Pagtapos naman gawin yung ginagawa niya, gusto niya makita yung end product, itinapon lang sa basurahan. Wala lang, kumain lang ng oras niya. Kumita lang yung tao tuloy, yung nag-post. Kaya sabi niya, hindi mo rin talaga mapagkakatiwala ng YouTube eh. Yung mga social media na, ang tagal kong sinubaybay, tinignan ko pa kung ano mangyayari. Yung pala, itatapon lang sa basurahan pagkatapos. See that? Nakita niyo mga ganyan? Meron pa dyan pabitin, naka 10 minutes ka na, pagdating doon, wala namang cut. Kinain lang yung 10 minutes. Dapat may mas mahalaga kang nagawa sa 10 minutes. Kinain niya yung 10 minutes. Ngayon, sino ba talaga ang nagpauto doon? Right? Ang matatalinong tao kasi ang mga wise, hindi nauuto. Ganun lang po kadali yun. Ang point, sa simula, maaaring nabola tayo, naloko tayo. Pero kapag tapos nun, syempre naman, dapat natuto na tayo, right? Huwag na yung paulit-ulit. Huwag na yung paulit-ulit. Kasi something is wrong with us na kapag ganun po tayo. Wala namang expertise. Ang daming sinasabi sa social media. May spread false information about health, politics, or social issues, contributing to the spread of misinformation. Di ba napag-uusapan natin yung napaka-classic. Ilang itlog ba talaga ang pwede natin kainin sa isang araw? Ilan ba talaga? Ilang doktor na yung sabi, pwede isa. Isang doktor naman sabi, pwede raw 2. Another nagsabi, hindi, pwede pong 3. Sino ba talaga sa mga doktor na ito ang nagsasabi ng totoo? Bakit iba-iba yung sinasabi nila? Siyempre sabihin lang, depende na po sa tao yan. Then sabihin ka agad nila yun sa simula pa lang.
Depende po sa inyong kalusugan kung ilang itlog lang ang pwede niyong kainin. Nakita niyo yun? Even they themselves. Maaaring totoo siya ng doktor, kaya lang pagdating sa some specifics, di ba? Well, hindi siya nagkakaisa. Sa mag-iingat po tayo. Huwag tayong makikinig kaagad. Tama po yung meron second opinion. Pero kung tutuusin, dapat yung opinion, kunin natin sa mga talagang doktor na nag-aalaga sa atin. Huwag sa YouTube. Kasi nga iba-ibang sinasabi nila. Iba-iba. Hindi lamang yon, undermining trust. The lack of transparency and potential for deceptive practices can erode trust in influencers and their endorsement. Nagkakaroon tuloy tayo ng trust issues. Ay, ayoko na makinig dyan. 10 taon na ako nakinig dyan. Yung pala, yung mga sinasabi niya pala, karamihan, hindi naman totoo or what. Ang nangyayari ngayon, may totoo na. Meron na tayong trust issues. Ayaw na natin. Halimbawa sa relihiyon, ang daming pastor, ang daming ministro, ang daming relihiyon ngayon sa social media. Magkakaibang sinasabi. Pero isang Biblia lang ang hawak. Sino ngayon paniniwalaan ko? Hindi natin masisisi ang mga tao ngayon kung hindi lang malaman kung ano ba talaga ang totoo sa mga narinig kong ito, even though pare-pareho silang may hawak na Biblia. Kailangan po doon discernment. Kailangan po doon Bible study. At kailangan po doon yung Holy Spirit. Hanggat wala ang Holy Spirit sa buhay ng isang tao, hindi niya malalaman sino ba sa 1,000 pastor na ito, sa napakaraming relihiyon na ito, ang tunay. Holy Spirit po ang kinakailangan doon. Hindi po ito. Kasi wala namang siya nalalaman eh. Kung wala tayong alam sa Biblia, saan natin ngayon iahambing yung mga sinasabi niya? If you know nothing about the Bible at may sinasabi niya about the Bible, how can you compare? Kung tama yung sinasabi niya about the Bible na hindi naman natin binabasa. Read the Bible through the guidance of the Holy Spirit. At magpakatotoo. Maging objective, huwag tayong magiging subjective. Ganun naman kasi ang tao eh. Ayun, sarap naman sinasabi dito, ano man daw ang hingin ko sa kanya, ibibigay niya. Yan, paborito yung verse yan. Kristiyano man o hindi. Kasi meron siyang mahihita eh. Meron siyang makukuha. Pero pagdating sa mga bagay na sinasabi ng Panginoon, if you really want to follow me, deny yourself, take up your cross daily, then follow me. Parang hindi appealing. Hindi appealing. Ang gusto niya yung mga verses lang na meron siyang mahihita. Di ba parang lintalan ganun, di ba? Kakapit lang sa'yo, didikit-dikit lang sa'yo kasi meron siyang mahihigop o masisipsip. Of course, wag tayong ganun. Maging totoo tayo. At yung trust issue nga natin, bantayan din natin. Kasi hindi rin kasi tamang yun nga, kung mabiktima siya ng maraming kasinungalingan, nahantong tuloy ang tao, walang trust sa kapwa-tao. Lahat na lang pinagdududahan. Pangit din tuloy ang siyang naging kinalabasan. Ano pa yung other risks? Privacy concerns. Ngayon po, lahat po ng mahilig mag-post sa social media, wag na po kayong mag-expect na meron kayong privacy. The moment na lahat ng ginagawa natin, ipinopost natin sa social media, pinadali po natin ang buhay ng mga magnanakaw, pinadali natin ang buhay ng mga nag-i-espiya sa atin. Tayo po mismo ang may kagagawan nun. Di ba? Ano po yung example natin? Paalis kami, papunta kami ng Baguio, walang may iwan sa bahay kami lang. Talaga naman, yung magnanakaw. Woo! Maraming salamat sa lagot ninyo ang aking dalangin. Kung sino man yung pinapanalanginan ng magnanakaw na yan. Inilagay lahat. Aalis na naman si Daddy. May iwan na naman kami ni Mami dito. Solo kaming dalawa lang. Ano ngayon ang mangyayari? Right? Alam niyo, napakahalaga ng privacy. Ako po, mataas ang antas ng aking privacy. Kung mapapansin ninyo. Kasi privacy is a personal matter. Ang katumbas po kasi kapag yung privacy natin iningatan natin, mas malalayo tayo sa kapahamakan, sa panloloko ng iba, at sa pakikialam ng iba sa buhay natin. Kaya nga po, lagi natin sinasabi, pag meron tayong kagalit, huwag naman nating i-Facebook. Magtampuhan na naman kayong dalawa, pine-Facebook pa. Yung mga nagbabasa ngayon, ano pakialam ko naman sa nangyayari sa buhay niya. Ubus na ang toothpaste ko. Pupunta ako sa tindahan, makabili ng bagong toothpaste. So what? So what? Nakita niyo yun? Tapos pag may nangyaring masama, paano niya nalaman? Paano niya nalaman may asawa na ako? Post ka ng post. Paano niya nalaman yung pati mobile number ko, paano niya nalaman? Lahat kasi yan, nasa Facebook lahat yan eh. Diba? Ako po, nilock ko na yung aking even though minsan-minsan lang ako mag-post sa Facebook, inilock ko na yung aking profile. Kasi naisip ko,
bakit ko i-share sa lahat yung aking pribadong pamumuhay? Mga close, yung mga tunay na friends na lang, saka ang pamilya, walang problema doon. And yet, kailangan pagsabihan din ng mga loved ones. Yung privacy ng pamilya, hindi po yan ibinubulgar. Pag nag-away si nanay sa tatay, huwag mo namang i-Facebook, kawawa naman yung mga nanay tatay natin. Nabubulgar yung ating mga pamumuhay, and so on and so forth. Yun po, privacy concerns din po, kasi mga influencer, ganyan din sila. Hindi man lang sinasabi yun, kaya tayo natutunan din tayo magsalita online nang walang pagpipigil sa sarili. Yun ang nangyayari. Influencers may engage in extensive data collection and sharing, raising privacy and security issues for both themselves and their followers. Di ba mapapansin niyo, minsan nag-browse ka lang ng bagong vacuum cleaner, chinek mo lang sandali, kinlos mo na, maya-maya, sa mga social media natin, puro vacuum nang lumalabas. Nakita niyo yun? Yung algorithm, kasi nakita niyo, si Eric, sumilip dito, anong gagawin ngayon ng AI, ng algorithm ng Facebook or ng mga social media? Alam na nila, i-feed nila ngayon lahat. Doon sila kumikita kasi. Doon po kumikita ang mga yan. Kala natin, kaya napakayaman nga, pangalawa na yata ang pinakamayaman, si Mark Zuckerberg. Kasi po, pinakamahusay na advertising po yung ginagawa nila. Pag sumilip kang ganun, nakita nila, lahat na doon ipapasok nila. Biglang lalabas siya extra, nagbebenta ng vacuum. Jarir, vacuum. Puro vacuum yan. Diyan sila kumikita. Kada silip po natin, kada post yan, may kita sila dyan. Tayo, may kinikita ba? Wala. Sila lang, yumayaman sila sa pagkiklik lang natin ng pagkiklik. Right? Right. At hindi lamang po, ito pa ang isang napaka-dangerous. Matatapos pa na po tayo sa example sa ating pinag-uusapan ngayon. Predator exposure. Influencers, due to their public presence and interactions with brands, may be at increased risk of encountering harmful individuals or being exploited. Lumabas po yan yung mga bata. Mag-iingat po yung mga kadalagaan natin, mga kabataan, kahit lalaki po. Pag-ingatin natin mag-post ng mga picture nila. Nakikita po ng mga predators yan. Nakikita po yan. Ang mga bata pa naman, napaka-emotional. Pag may naroon, I'm so lonely, I'm so sad. Diba? Lumalabas ngayon ng mga likes and dislikes niya. Ano gagawin ng predator? Mahilig pala siya sa Hello Kitty. Mahilig pa siya pala pumunta ng lugar na ito sa Global City or what. Mahilig pala siya mag-hangout. Ano nangyari sa bata? May susunod dyan. Hindi lamang yun nakakalungkot po doon kasi madaling bulahin ng mga bata. Kasi po ang utak po ng tao scientifically, fully developed, supposedly, fully developed na po ang utak ng tao at the age of 25. Even though hindi talaga lahat fully developed. Kasi malalaman naman tao kung talagang fully developed ng utak at the age of 25 kapag mature na enough. Hindi na madaling bulahin, hindi na madaling maniwala, marunong nang mag-decide, ayaw ko sumama dyan. No? Yung po matured na or developed ng utak. Sinasabi po namin sa mga anak namin yan, kaya makukulit kayo ng kabataan ninyo kasi utak ninyo under development pa. But at the age of 20 hanggang 25, fully developed ng utak. So sa atin po natin utak natin. Lampas-lampas na po tayo sa 25. Fully developed na bang ating brains? Kasi dapat po tama na lagi ang desisyon. Hindi na tayo kapag may nakita, bili ka agad. Pagtapos mabili, ano naman gagawin ko dito? Nangutang na naman ako. Dapat po hindi na ganun. Hindi po yun sign ng pagiging developed brain o pagiging mature. So bahala na po tayo. Tignan nyo ngayon yung way na ating thinking kung talagang fully developed na ang ating mga brain. So mag-ingat po tayo, lalong-lalo na po sa mga kabataan. Yung mga family picture natin, nagsuswimming, kung ano na lang yung suot ng dalagitan natin, nakikita nila. Hindi ba natin nakikita yung pagiging delikado doon? Buti lang may mga bata, Mami, bago may post, ipapakita mo muna sa akin kung pwede siyang i-post. Kasi meron kuha ng picture, post ka agad. Kaya minsan tuloy, pag post ng picture, nakita ng lahat, nakanganga. Maraming babae dito, kahit sa church, nagrereklamo dyan. Yung pong kumukuha ng picture, please. Kung nandun si sister, pakita mo, sister, pwede ba ito nakanganga ka dito habang kumakain? Ang dami ko nakikita ganyan, post ng post. Minsan yung post niya, isa lang naman. Kumakain nakaganyan, tapos puro nakaganon, 10. Nakanganga pa siya sa lahat ng picture na yon. Please, konting-konting common sense lang po. Especially pang mga babae, napaka-particular dyan. Naku, hindi pa ako naka-lipstick. Naku, yung mukha ko. Naku po. Mag-iingat po yung mga post ng picture.
Maging responsable sa pagpapost ng picture. At sa mga family po, ganun din. Huwag kayong magpapakita ng kung ano yung ginagawa ng mga anak niyo, kung ano lang yung suot, nakapambahay. Napaka-prenty pa naman ng damit ng mga kabataan pag nasa bahay, naka-short lang yan, minsan nakasando lang. Tapos ipopost mo sa Facebook, ang ganda pala ng anak ni Maring Maming. No? Hindi ko masyado nakikita ito, pero dito pwede kong titigan talaga. Kasi nakapost siya. Mag-iingat po. Hindi natin namamalayan, tayo mismo ng mga matatanda ang naglalagay sa alanganin sa mga kabataan. Huwag post ng post. May bagong alahas na naman ako. Naninilaw na naman siya. O, anong mangyayari sa inyo ngayon? Target ng mga hold-upper. Hindi ba dapat naiisip yun ng mga taong fully developed na ang brain? Then reminder po sa atin. Panghuli, siyempre, role model issues. Young people may be drawn into following influencers with harmful views. Ito po nakikita sa mga kabataan to. Kaya ang dami nga nagpapakamatay ngayon, di ba? Sa tingin ninyo, saan sila nakakakuha ng idea? Nung araw po, bago pa itong mga social media, nauso na yan, yung mga email pa lang nung araw. Nauso na yan. Nagkakaroon sila ng group. Tapos, sa group na yun, pinag-uusapan nila yan, mga morbid, gothic, and very morbid na mga usapan at humahantong sa kamatayan. Di ba dumating yung time, china-challenge ngayon yung member? Suicide challenge? Nangyayari po yan, buti napigilan ka agad. Saan kukunin ng mga bata yung mga idea na yan? Na hindi ako lalaki, girl ako. Yung ba, isa nga, sabi niya, hindi po ako, goat po ako, goat. Sa tingin ninyo, saan na nakuha yung mga idea na yan? Dito, sa online. Bakit dumami bigla ang mga bakla? Bakit dumami bigla ang mga tomboy? Bakit biglang dumami yung kahit lalaki, babae, wala siyang problema? Bisexual or what? Online. Ngayon po nakikita ko, napakadelikado po ng karamihan sa mga pelikula ngayon. Especially nanggaling sa Hollywood at especially nanggaling sa Disney. Promotor po sila ng kabaklaan at pagiging tomboy. I'm really praying sa Lord, kung ito rin lang ang gagawin ng mga productions na ito, it's better for them to be shut down. Kasi mga kabataan, ang tinaman, ilan ngayon yung nag-trans, gustong bumalik, kasi nabola lang sila eh. Hindi po ba ang daming balik sa dati? Gusto nila bumalik sa dati ng katauhan, kaso may mga pinatanggal na sila. Hindi nila may babalik yun. Nakita nyo kasi hindi fully develop ang utak, 25 above na, kaso immature, ang daling bulahin. After few years, bakit ko ba ginawa ito? Meron po kasing espiritong kumikilos. Sa bawat influencers, especially non-Christian influencers, na mi-meet natin sa online. This is such a very, very dangerous world na kinalalagyan natin. Dati po ang evil nasa labas ng bahay. Pag lumabas yung bata, nakipagbarkada, may impluwensyahan siya surely. Ngayon po kahit wag na siyang lumabas ng kwarto, mas malakas pang influence sa kanya. Kaya nga po mga bata ngayon, hindi na naglalabas, nagkukulong lang sa kwarto. Nagkaroon na siya ng sariling mundo. Pag tinanong mo, parang napakatalino, ang galing mga tuwiran. Pero saan niya ngayon hinuhugot yung mga katwiran niya? Dito ngayon, sa mga sinusundan nila sa online. Hindi lang yun. Ano sinasabi sa online? Doon sa mga sinusundan ng influencers, hindi na naman kailangan ng marriage ngayon. Hindi na kailangan magpakasal para magkasama kayo. Ilan ngayon yung nagsasama ng matagal na panahon, hindi kasal and yet may anak sila. Lalong-lalo na ngayon sa generation na ito. Nangyayari na yan sa generation natin. We know that. Pero ano mangyayari na yan sa generation ng mga anak natin? Ngayong mas lalo na ang demonic influence na pumapasok hindi lamang sa bahay, kundi sa kwarto mismo ng mga bata. We as parents, as matured persons, kung sinasabi natin wala na tayong maisip para maipanalangin, we are totally mistaken. If we love our child, our children, our loved ones, ipinagpe-pray natin dapat sila everyday laban sa demonic forces na ito na nakapasok na mismo sa kwarto ng mga bata. Hindi po totoong wala na tayong maipag-pray. Kung bubuksan lamang po natin ang ating puso't isipan, ang dami natin dapat ipag-pray.
Sa loob na lamang na ating tahanan, ang dami mo nang maipagpapray. Especially sa hidden, unseen, demonic forces po na pinag-uusapan natin. Huwag po ninyong hayaan ng mga bata na nakatutok lang sa social media at hindi natin binabantayan. Ang mga bata po ngayon, kung magsasagot, napakatalino. Minsan idadaan pa sa science. Biology. Nung araw po, tabu ang biology sa loob ng bahay. Pero dapat po hindi. Ang biology po, pinag-uusapan, nagsisimula po yan sa loob ng bahay. Mapalalaki o babae ang ating mga anak, ang biology, dapat nauuna lang malaman sa loob ng bahay. Ganun po yung ginawa ni Mrs. Na malilit pa rin mga anak kong babae, sinasabihan na niya, itong mga parts nito sa katawan, dapat walang ibang hihipo niya na, dapat ikaw lang. Yung mga part natin na katawan na ito, dapat walang ibang makakakita niyan ha, dapat ikaw lang. Itinuturo po yan sa loob pa lang ng bahay. Hindi yan dapat matutunan sa mga kaibigan, sa mga strangers, at lalong-lalo na sa mga nakikita natin sa social media. Ang biology, ang reproductive system, sa loob ng bahay dapat unang natututunan ng mga bata. Failure nating mga magulang kapag natutunan nila yan sa labas. Okay, dati po tabu yun, ayaw pag-usapan niya sa lamesa, sinasampa ng bibig, pero mali po yung ginagawa nung araw. Dapat po pinag-uusapan yan. Pag nagdadalaga na, nagbibinata na ng ating mga anak, umupo kayong dalawa, pag-usapan yun. Now, it's up to you. Pero dapat you have the right. By what? By being a good example sa mga bata. Kasi alam naman natin ang hirap. Kapag pinagsabihan natin ang bata sa isang bagay na ginawa rin kasi natin, malaking chance ibabalik sa atin yan. Pero then again, regardless of that, kung nagsisi na rin naman tayo, yun ngayon ang ating challenge. Sa kabila ng ating mga naging kamalian, itama naman natin sila. Regardless ng sasabihin nila sa atin. At ngayon namang nalaman natin to, magbago naman tayo ng ating mga pamumuhay. Kung ayaw natin silang makakita ng mga bad influences sa labas, huwag tayo magpapakita ng bad influence sa loob ng bahay. That is the responsibility of adult people like us. Hindi po iyak lang ang kailangan doon. Magbago tayo mismo. Ipakita natin sa kanila yung tamang pamumuhay, tamang decision making. Makakatulong pa rin tayo sa kanila. Ulitin ko po, hindi yan nakukuha sa iyak lang at pagsisisi. We must do something about it. Something very, very positive about it. Regardless, kung ang hirap natin makuha ang mga kalooban, regardless of that. Sumasagot-sagot ba? Normal yun. Tayo naman, sumasagot-sagot din sa magulang natin dati. Ngayon, it's our turn ngayon. Talagang totoo nga naman. We are next in line. We are now in the line bilang mga magulang. Then, gawin natin yung tama sa mga kabataan. Ang daming pinasok, influencers lang po pinag-uusapan natin. Yung pa lamang sa online pa lang pinag-uusapan natin ngayon. Ang dami pa. Impluwensya sa loob ng bahay. Impluwensya sa mga kapitbahay. Impluwensya sa barangay. Impluwensya sa school. Impluwensya ng barkada. Impluwensya ng lahat na lang. Tayo po nalulukuban ng iba't ibang klase ng influences on this very dark planet. Young people may be drawn into following influencers with harmful views, potentially leading them to negative impacts on their own values and beliefs. So panghuli po dito sa pinag-uusapan natin, alam po ba ninyong nakakagulo ngayon sa US, even yung mga universities? Ang daming estudyante anti-Israel. Meron pa silang Hamas flag. Mas pro-terrorist sila kaysa pro-Israel. Imagine that. Imagine yung mga bata ngayon. Praise the Lord, hindi siya nangyayari sa Pilipinas. But we know ano ba na nangyayari sa West. One way or the other, tatawid ng dagat yan, mahahawa yung ibang mga bansa. Ipag-pray po natin ng Pilipinas sa mga university, mga students, na wag gumaya sa mga kalokohang ganyan. The Philippines is a Christian country. At hindi tayo sumasang-ayon sa any terrorist works, katulad ngayon ng ginagawa ng mga estudyanteng iyon. Alam niyo po ba yung mga estudyanteng iyon, nag-aaral pa sa mga matataas, sa mga Ivy League na mga universities. Mga mayayaman, state-sponsored, mga matatalino. Saan humantong ang talino nila? Anti-Israel and pro-terrorists. Saan nanggaling ngayon yung evil, demonic influence na yan? It comes from all around.
So, ang dami po natin pag-iingat na dapat gawin, especially sa ating may mga anak. Hindi pa po huli ang lahat. Maring ginaya na rin tayo ng anak natin na yan tuloy ang buhay niya, magulo rin like us. Meron pa rin tayong pwedeng gawin. Sa tulong ng ating Panginoon, siyempre. Sino pa ba ang kaya mag-fix ng lahat ng kaguluhan, kundi ang ating Lord Jesus Christ? Okay? Through the power of His Holy Spirits. So, in short, what is an influencer? Bumalik na po tayo sa slide. Essentially, it is someone that uses social media to literally influence others. They promote products, services, or certain lifestyle to their followers, who will pay close attention to their recommendations. Ano kaya gagawin niya? Trust their opinions and use them to inform their purchasing decisions. Ako, huwag tayo magpapalo. Ako po nagtatrabaho ko sa advertising. Ang hilig namin maglagay nung buy now. Mga call to action, may impact po yun. 99.99 reals only. Ang tingin mo ngayon nun, 90 reals lang. Pero 100 reals po yun. Ito po yung parte ng trabaho ko na hindi ko kailanman talaga na I am being honest to the Lord, hindi ko ma-appreciate. Marami po kasing bad advertising. Yung bang mga disclaimer, yung mga rights ng mga bumibili, pag binasa niyo po yan, hindi niyo mababasa kasi parang guhit na lang sa liit yung mga sulat. Yung po yung kasi mga maliliit na yon sa product, yung hindi mo mabasa, yun yung karapatan ng bumibili nung gagamit. Minsan po pinagawa ako ng ganyan. Hindi ko na sabihin ko anong produkto. Eric, it's so big. Lilitan mo pa tong font pa to, ha? Nilitan ko pa. Sir, it's just a line now. Ang mahalaga daw nandun yun, kahit hindi nababasa ng mga consumer. Kaya sabi ko, parang ang pananampalataya ko naman, ako kompromiso sa mga ganito. Kaya po hindi ko yun, yung part na yun, hindi ko po ma-appreciate sa trabaho ko. Hindi ko ma-appreciate yun. I'm just being honest to God. Kasi, that's not good. Yung pagtatago sa tao ng mga bagay na dapat niyang nalalaman, it's not good. It's not really good. So that's me. No? Pero anyway, umalis na po ako sa main line na sa streamline advertising. Nasa simpleng advertising na lang po ako ngayon at hindi na kami gumagawa ng ganun. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pamagat po ng mensahe sa araw na ito ay The Influencer. Yan, The Influencer. Pag-usapan natin, sang-ayon po doon sa article na binasa ko, mga negative influence sa buhay natin. Hindi lamang yon, isa lamang po yon. Of course, number 1, bad company. The Bible warns against the corrupting influence of bad company o yung mga maling kaibigan which can lead to moral decay and separation to God. 1 Corinthians 15:33, kabisado na natin to, do not be deceived, bad company corrupts good morals. Yung bang mga bata, di ba? Ang bait-bait naman niya, sipag-sipag niya, pero nang magsimula siya sumama sa mga kaibigan niya, naging tamad na. Kasi wala nang panahon sa bahay. Yung household chore niya, hindi na magawa. Tapos uwi ng bahay, 10 oras ng gabi, galit pa. Bakit ako late? Sabi nga nila, inuunahan ng galit yung magulang. Magaling sila mag-divert kasi ng isip. Magaling mag-divert. Minsan magdadrama pa, di ba? Saan natutunan yung drama, yung pag-emo-emo sa mga kaibigan? Di ba yun ang nakakalungkot na parte ng mga kabataan? Ang cute-cute nila, napakamasururin. Lakad na. Takbo na. Magkasalita na yun. Sige na, salita ka lang. Paglaki, sumobra naman. Lakad ng lakad, takbo ng takbo. Walang ginawa kundi magsalita. Saan mo hinugot ng batang ito yung ugali niya? Saan pa naman makukuha yun? Siyempre sa labas. In-import yun, yung mga ugali ng mga kasama niya sa labas, in-import, nasa loob ng bahay ngayon. Marami yung anak natin, kunyari, 2, 3, 5. Imagine that. Lahat sila, iuwi na sa bahay pagkagaling sa labas. Iba't ibang, ugali, iba't ibang attitude. Kaya mo sinabi sa Biblia, kausapin din natin mga bata, anak, wala akong problema, anak. Na magkaroon ka ng mga kaibigan sa school. Pero piliin mo rin yung mga kaibigan na lalo kang magiging, may impluwensyahan kang mag-aral. Ulitin ko po, ako po nung nag-aaral noon, 1 o 2 lang po ang kaibigan ko. At alam niyo po yung 2 kaibigan ko, kapareho ko yung mahilig din sila magbasa. At mahilig po kami mag-tackle ng everything under the sun.
Mauuwi sa politics ang usapan namin, mauuwi sa science, mauuwi sa mga mysteries, mauuwi sa history. At least pagtapos namin magkwento, ang dami naming alam. Nagka-sharingan kami ng knowledge. Kaya po noon pa, even nung high school pa lang po ako, namimili po ako ng kaibigan talaga. Namimili ako ng kaibigan. Hindi pa po huli sa inyong lahat. Kung may kaibigan kayo, minsan kasi ang kaibigan hindi rin mapipili eh. Minsan malalagay sa circumstance, di ba? Then again, wag na lang gayahin yung mga ginagawa lang alam naman natin hindi tama. Sino ba yung nambubuyo sa atin nung araw nung tayo mga dalaga at binata pa? No? Ang gwapo niya, di ba? O, papansin ka. Sino ba yun? Sino yung mga nagbubuyo na yun? Kaibigan, right? Yung lalaki mo, oh pare, ganda pare. Bulahin mo. Hindi, may boyfriend na, hindi, okay lang yun. Tutulungan ka namin. Sino yun? Mga kaibigan. So, paalahan ng hindi natin sila totally po makokontrol. That is the sad truth. Pero at least, hindi tayo kulang. Hindi tayo magkukulang. Paalalahanan natin. Kapag sumama ka sa mga ganyan, itinuloy mo yan, anak. Hindi lamang lalala ang bisyo mo. Ang buhay mo, ang decision making mo, maapektuhan. Imagine your family. Imagine your future. Paalalahanan natin sila. Okay? Hindi lamang yon, siyempre, false doctrine. Nako, ito po napakalaking impluensya, false influence, maling doktrina. The Bible cautions against false teachings and persuasive arguments that can lead individuals away from the truth. Yung po yung binasa natin kanina yung scripture. 2 Timothy 4:2-4, memory verse, sabi po dyan, preach the word, be ready in season and out of season, reprove, rebuke, exhort, with great patience and teaching. Verse 3, bakit kinakailangan natin gawin yun? Yung lagi magpaalala sa ating kapwa-tao about God, about His Word. For the time will come when they will not endure sound doctrine. Ayaw na nila ng doktrina ng Biblia. But wanting to have their ears tickled, ang gusto nila yung mga gospel na nakakakiliti sa tenga. Yung para ka raw pinaghehele. Yes, narinig ko po yun. Ang salita daw ng Diyos, dapat yung taong nakikinig parang pinaghehele. Baby po, yes, ipaghele natin. Ang tatanda na natin, hindi na natin kinakailangan pinaghehele. Yung katotohanan lang dapat nating maintindihan. Ang sabi diyan, they will accumulate for themselves. Mamimili sila ng mga teachers in accordance to their own desires and will turn away their ears from the truth, but will turn aside to myths. Mag-iingat po tayo ng sasabing Christian, pero wala naman konwento, puro kalokohan. Madali mo malaman kung yung tao Christian eh. Napakaingat magsalita. Malinis yung mga words na ginagamit. Hindi lamang yun, siyempre. Mababanggit niya ang pangalan ng Panginoon. One way or the other, may isi-share niya ang scripture. Yun po ang sinisang tunay na Kristiyano. Hindi lang po, ito po, personally, madali po malaman kung ang isang tao tunay na Kristiyano, kung alam ng mga kasama niya sa trabaho, Christian siya. Hindi lang yung basta Christian, ha? Devout Christian. Dapat po nakikita yun. Lalo na ng kapwa natin, Pilipino. Kasi kung po sa trabaho natin, 10 taon na tayo magkasama, Christian ka pala. Nagkasama sa bahay, makakwarto pa. Biglang nagkagulatan sila, nakita sa church. Yung palang kasama niya sa kwarto, pastor. Wala sa kaalam-alam. Tagal na natin magkasama sa kwarto, hindi ko alam, pastor ka pala. Kaya ka pala umalis ng Friday, pinaglalaban mo pa yan. O, di ba? Totoo, hindi. Lalo na po sa workplace. Pag hindi po alam ng mga kasama natin, especially mga kakasama natin Pilipino, na tayo Christian pala, I'm not saying na hindi ka totoong ligtas. Pero, it's very, very sad. How you handle your faith, 1 star lang out of 5. At hindi po yung katanggap-tanggap sa ating Panginoon. It's funny, but God is serious about that. Okay? Kaya po mag-ingat tayo sa pagta-time in natin sa opisina. Born again pala yan, laging huli yan. Nauna pa yung boss dumating dyan, tapos born again. Tapos pag sinalary deduct, galit pa, siya pang galit. Bakit niya binigyan ng salary deduction? See? Kristiyano ba talaga yung ganun? Pag tayo, binabayaran po tayo ng 9 hours a day, dapat po 9 hours a day tayo nagtatrabaho. Pag 8 hours a day, dapat po 8 hours a day tayo nagtatrabaho. Pag yun po, kulang, ang binibigay nating serbisyo, mangilabot tayo kapag tayo tumatanggap ng sahod.
dapat kalahati lang sahod ko kasi everyday late ako eh. Ang hilig ko pang procrastination. Kaya ko naman gawin ng 1 oras, gagawin kong 5 oras bago ko matapos. Totoo o hindi? Procrastination po ang tawag doon. Nagpo-procrastinate ka na naman dyan. Dapat tapos na yan eh. Ang kagandahan po sa trabaho namin, meron kaming deadline. In 2 hours po, matatapos ko ito. In 3 hours po, matatapos ko ito. Iba kasi walang oras eh. Kaya babagal-bagal, nag-daydreaming muna. O tinutuloy yung tulog sa opisina. Oo. Kasi late na naman sa party last night. Pagpasok sa opisina, kala mo nagtatrabaho. Hindi. Nagde-daydream doon, nagde-daydream. Tapos, ine-expect pagdating ng sahod, kumpleto ang sahod. Di ba nakakakilabot yung ganun? Nakakilabot po yun. Ang tawag po dyan, pagiging thick-skinned. In English ko na lang kasi ang pangit pakinggan sa Tagalog. Napaka-thick-skinned. Okay, magpasalamat po tayo na kung puro tulog tayo, sumasahod pa rin tayo. Right? Lagi na lang late, sumasahod pa. Imagine that. Walang salary deduction. So, yun po susunod po. Hindi lamang po yun. Dapat mag-ingat tayo sa seductive temptations. The Bible highlights the dangers of temptations. Maraming klase po ng temptation, hindi lamang po sexual siyempre. Marami. Both internal and external that can lead individuals astray. Ito po specific, sinabi ni Pablo kay Timothy, kasi po batang-bata pa si Timothy. Nasa late teens siya, maybe early 20s or 21 pataas. Sabi ni Pablo kay Timothy, napapalit sa kanya bilang pastor, Timothy, flee from youthful lusts and pursue righteousness, faith, love, and peace with those who call on the Lord from a pure heart. Kasi alam kasi ni Pablo na katulad nating mga kabataan, mapupusok pa ang ating mga puso. Di ba dumaan tayo sa ganun, yung kapusukan ng mga puso? Lahat na lang gusto nating gawin, regardless ng danger or what. Basta gusto kong mangyari siya kasi nasa kapusukan. Si Timothy po, nakapila siya na kapag namatay si Pablo, soon, siya ang papalit ngayon, maglilid ng simbahan. So number 1, sabi ni Pablo, yung kabataan mo, ingatan mo. Alam ko, mapasok ka, Timothy, kasi bata ka pa eh. Masabi dyan, flee. Takasan mo yung pagiging makalaman. Pangalawa, sabi niya, pursue. Pag tumakas ka sa pagiging makalaman, ang tatakbuhan mo naman, righteousness, faith, love, and peace. So tayo po mga kapatid, hindi tayo basta tumatakas lang sa temptation. Ang pinakamahalaga po, yung pupuntahan natin after nating tumakas. Kasi imagine, tumakas tayo sa isang temptation, ayoko, takbo ka ngayon, takbo ka. Ang pinuntahan mo naman, mas malakas na temptation pa. Di na-tempt din. Kaya sinabi sa Biblia, kung meron kang tinatakasang masama, dapat kang merong tinatakbuhang mabuti. So kung merong temptation, huwag kang tatakbo sa isang kaibigan na ano naman ang gagawin. Sayang naman yun. Palay na nga ang lumalapit sa'yo. Ayan. Kaya po huwag tatakbo sa kanila. Tumakbo sa piling ng Diyos, manalangin. Dumalo sa mga gawain. Kung meron tayong tinatakasang masama, dapat po meron tayong pinupuntahang mabuti. Yun po ang sinasabi ni Pablo. Does it make sense? Amen. At, syempre naman, hindi ito magpapahuli sa panghuli sa mga negative. The serpent's influence. And that is Satan and his demons themselves. The story of the serpent in Genesis 3 illustrates the power of deception and the negative influence of those who seek to undermine God's authority. Ano sinabi sa 1 John 2:16? For all that is ito pong word na ginagalaw natin, according po sa Biblia, under siya sa power ng Prince of Darkness. Si Satanas po ang naghahari sa mundong ginagalawan natin. Of course, hindi siya lalagpas sa kanyang bounds, sa kanyang predetermined bounds ng Diyos. Okay? Hindi po mas makapangyarihan si Satanas kaysa sa Diyos, mga kapatid. But Satan can influence us. So we must have the power from God to stop ano man yung influence na pinapasok ng Satan sa atin. So sabi po dyan, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the boastful pride of life is not from the Father, but is from the world. At sino nga raw po ang prince of this world? Satan himself. Kaya nga po sinabi rin sa Biblia,
Kung kaibigan natin ang mundo, kung saan si Satanas ang naghahari, then we are enemy of God, na hari naman ng langit. Kaya po sinabi sa Biblia, huwag tayong makipagkaibigan sa mundo. Huwag tayong makikisawsaw sa lahat na lang ng pinatutungo ng mundo, yung mga fad, yung mga viral things. Huwag tayong sunod ng sunod. Ang lagi po lang natin dapat sinusunod kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa ating buhay. Kasi yun ang sinabi po sa Biblia. Kung talagang gusto mo sumunod sa akin, deny yourself first. Sabi ng Lord sa atin. Ano yung i-deny natin? Siyempre yung mga fleshly na mga gusto natin. Oh, Friday naman, parang ang sarap pumunta na naman sa Red Sun for some reason. Bakit ako punta doon? No? Red Sun lang naman meron doon. Bakit ako punta doon? Pero yes, makapunta ng Red Sun kung kailan Friday worship. Parang ang sarap mag-BS ngayon, Friday. Batha shopping. No? Napansin niyo kung bakit ang laman, mas hinihila tayo ng todo kung kailan may mga pagkakataong merong gawain sa Panginoon. Tinatamad ka. Puyat ka, nagparty ka naman, puyat ka, okay lang yun. Alalahanin mo ang katawan mo. Huwag ka mo nang dumalo, matulog ka lang. Sleep. Alam naman ang kalaban, diyan sa expert, sa pagpipigil sa atin para dumalo sa gawain. Yun po, mag-iingat tayo sa influence ng kalaban kasi po, buong mundo, buong universe, nasa impluensya na ang kalaban. Ano pa ba naman ang patunay na gusto natin gawin? Yung nangyayari lang sa bundong ginagalawan natin. Iyan na po yun, gawa ng kalaban. Pero syempre, panghuli po, hindi naman napapatalo ang Panginoon. Meron pong positive influence na pwede natin ipantapat sa lahat ng mga evil, dark influence ng mundo, headed by Satan himself. Number one, syempre, kailangan po natin yung God's influence itself. The Bible teaches that God influences believers through the Holy Spirit, guiding them towards righteousness and transformation. Romans 13:14. Daling tandaan, 13:14. Romans 13:14. Sabi doon, but put on the Lord Jesus Christ. And, pangalawa, make no provision for the flesh in regard to its lusts. Dalawang bagay po ang kinakailangan pala natin gawin. Hindi po natin kayang labanan ang evil influences on our own. With this body, ito na nga ang number one na evil influence, yung laman natin eh. Ang sa kaya sinabi dito, isuot daw natin. No? Ipagamit daw natin sa Panginoon ang ating mga sarili. Yun ang number one. Pangalawa, at wag na natin paglaanan yung mga hilig ng ating mga laman. Hindi ko na po isa-isahin kasi each one of us, we are individuals here. Alam natin kung ano yung mga fleshly ng mga evil influences na ginagawa natin ngayon, na natutunan natin sa iba, at mga dapat nating pigilan. Alam nyo na yon, mga matured people na po tayo dito. You know yourselves kung ano specifically yung mga bagay na kinakailangan ko na itigil, na bunga lang naman ng laman, at hindi natin kailanman nakitang example from the Lord Jesus Christ. So, number one po, God's influence. Number two, syempre, scripture and teaching. The Bible teaches that God influences believers through the Holy Spirit, guiding them towards righteousness and transformation. Naulit po siya. Pero, by this time, ang sabi po sa Biblia, yung daw scripture is written by the Holy Spirit Himself. So, anong kailangan natin? Joshua 1:8. This book of the law, yung scripture by that time na hawak ni Joshua, shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night. Bakit po mahalagang basahin ko siya day and night, Lord? Sabi niya. Ito nga, bakit? So, that you may be careful to do according to all that is written on it. Kapag nagawa mo ng tama lahat ng sinasabi sa aking mga salita, then you will make your way successful. And then you will be prosperous. Yung pagkakaroon po ng prosperity, fully prosperous life, hindi po mystery sa Biblia. Ito lang po ang sinabi sa Biblia. Kung talagang gusto natin magkaroon ng prosperous lives, huwag na tayo maglagay ng mga swerte-swerte dyan, mga pusang gumaganyan, mga nakasabit sa pinto, mga chimes, mga kung ano-anong nakasabit na pula na hindi mo naman alam kung ano-ano ibig sabihin nun. Hindi na po natin kailangan lucky charm because there's no such thing. Luck is random. Wala pong kasiguruhan sa luck. Kaya po, sa tunay na Kristiyano, hindi po natin ginagamit yung lucky, yung maswerte. Hindi na po ginagamit ng tunay na Kristiyano yan. Ang ginagamit po natin, mapalad.
Ay, napakamapalad mo. Ibig sabihin, yung taong yun, tinulungan kasi siya ng langit kung bakit nangyari sa kanya. Nakaranas siya ng pabor ng Diyos. Decisive favor from God, hindi luck, na kung mananalo ka, kung hindi, hindi. Hindi po yan itinuturo ng Biblia. Walang suntok sa buwan sa Biblia. Pakaswerte na kung sa number na ito. John 3:16 po ang taya ko ngayon. Ginagamit pa ang mga verses sa Biblia para manalo sa lottery. Gusto ko po yung verse na if God is with us, who can be against us? Yung pang verse na yung gagamitin. Di ba laking kalokohan, di ba? Simple lang po. Walang misteryo pagdating sa magandang kinabukasan. Wala pong misteryo sa prosperity in life. Hindi natin kailangan yung mga binibili, mga kulay-kulay na yan, titignan pa horoscope mo or what. There's no such thing. Those things are rubbish sa Biblia. Ito lang po sinabi sa Biblia. Basahin mo ang aking mga salita, pagbulay-bulayan mo, at gawin mo yung aking mga sinasabi. Okay? Walang labis, walang kulang. Then, dun pa lamang papasok na yung ating mga ways, magiging successful, at magkakaroon tayo ng prosperous lives. Yun po, yun lang. Walang ibang sinabi sa Biblia ang ibang way. Pakasalan mo to, yayaman ka. Kasi mayaman yung tao Parang, hindi po, walang ganon. Kasi ang mundo ngayon ganyan Ayoko, asukad ng mukha niya. Or hindi ko siya type. Pati amoy niya, hindi ko gusto. Bagay mayaman. Hindi naman, may kakailaban nating maraming nag-aasawa kasi yung isa mayaman. Maganda trabaho. Alam niya, masesecure ang kanyang buhay. Diba? Pero I believe, marami rin ang hindi ganon. Diba? Meron pa rin integridad sa kanyang morality. But then again, ulitin ko po, kung prosperity pa pag-usapan natin, yan lang po ang sinasabi ng Biblia. Be with God all the way. Follow His commandments. And that's it. Ano sinabi ni David sa huling verse ng Psalms 23? And goodness and mercy will follow me all the days of my life. Ang pinupurso po natin, godliness, hindi treasure. Walang sinabi sa Biblia, pursue riches. Pursue dollars, pursue reals, pursue yung mga karir na magpapayaman sa iyo. Wala pang sinasabing ganyan. Ang sinasabi nung i-pursue natin, pursue godliness. Then all these things shall be added unto us. Di ba yun ang paborito nating verse? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, then yung second part nito, and all these things shall be added unto you. Ang Diyos na po ang magbibigay sa atin nun ng kusa. Hindi na natin kinakailangan mag-under the table, over the table, magpalakas. Hindi po kailangan yun kasi diba, dyan po maraming nauuwi sa pagkakasala. Kristiyano ng naturingan para mapabilis lang ang proseso ng kanyang mga documents sa business, ayan na, kompromiso, magbibigay dito, magbibigay doon, padulas dito, padulas doon. Ang Diyos naman, lungkot na lungkot. Magsisimula ka ng negosyo, pinagpe-pray mo sa akin, magtagumpay yung negosyo mo, pero ang way mo, nagbabayad ka sa mga taong yan, ano ngayon sa tingin mo gagawin ko sa'yo? You're on your own. We will be on our own. So we must start right. Kinakailangan natin magsimula ng tama at mag-move on tayo ng tama at mag-e-end tayo ng tama. Ilang mali sa buhay natin na simulan natin ng mali. Ano ngayon ang buhay natin ngayon? Lahat ng bagay na sinimulan ng mali, pagdudusahan natin. Pero maraming salamat sa Panginoon kapag pumasok sa buhay natin, kahit mali ang pinagsimulan natin, maganda pa rin ang magiging ending. Yun naman kung si Kristo nasa atin. So kung sinashut out natin si Kristo sa buhay natin, then magpakamartir na lang tayo sa buhay na ito, bayaran natin lahat ng ginawa natin pagkakamali, mamamatay tayong nagdurusa. Yun lang naman po ang choice. Magdusa habang buhay, dahil sa ating mga pagkakamali, or nagkamali pa rin tayo, pero nang dahil kay Kristo, aayusin niya ang ating mga buhay sa tulong ng kanyang Espiritu. Yun lang po ang choice in life. Hindi pa po huli ang lahat. Hanggat buhay po tayo, meron tayong pag-asa mula sa ating Diyos. And of course po, godly relationships. Kung pipili tayo ng relationship, dapat po godly. Sino ang pipili ng gusto ko sana sa buhay? Ang pangarap ko po magkaroon ng demonic relationships. Walang pipili ng ganun. Pero in effect, lahat ng ginagawa ng decision, kung mali, doon ang puto-puto-tunguhan nun. Palpak after palpak. Yung simpleng bagay, hindi natin makuha. Yung yaman na konti lang na mahinihingi natin sa Diyos, bakit hindi natin maabot? Hanggang pangarap na lang.
Hanggang picture na lang yung bahay, hindi siya nagkakatotoo. 20 years na ako sa abroad. Isang kwarto na nga lang to, hindi ko pa mabili. Ano ginagawa natin sa buhay natin? Bakit ganun? Hindi po ba yun ang lagi natin pag-uusapan? Ang pangarap natin, ako po noon, pangarap ko magkaroon ng jeep. Okay, gusto ko magkaroon ng jeep, yung linya ng jeep, kahit 5 jeep, o 2 jeep, o 1 jeep, o kaya tricycle, pangarap ko yun. Di ba? And of course, binigay ng Panginoon higit pa doon. Kasi there are better things in life habang lumalaon ng panahon. Ngayon sa atin, kunyari po, ang pangarap lang natin, mag-iisang kontrata lang ako, makabiling ako ng tricycle, uwi na ako. After 30 years, kahit gulong, kahit langis ng tricycle, wala. Kung wala tayong ginagawang masama, kasi napupunta naman sa mga bata, di ba? Hindi po laging negative kung bakit hindi natin natutupad yun, ha? Kasi maaaring hindi tayo nakabili ng tricycle after 30 years kasi ibinuhos natin lahat sa ating mga anak. 10 yung anak mo. Siyempre, dapat talaga buhos lahat yun. Di ba? Okay, sige na nga, 4 na lang yung anak. Kaso mga parents, nagkakasakit na. Yung mga biyenan, nagkakasakit na. Tutulungan mo yung kapatid mo para makapag-aral. Yun po, justified yan mga kapatid. Kung tayo po hanggang ngayon wala pang sariling bahay because we are doing those things, mapalad ka, kapatid. Dahil mas mahalaga sa mata ng Diyos yung nangyari sa pera natin. Kaya ako po saludo sa mga nagpaaral ng mga kapatid. Hindi ko po naranasan yun. Pero naranasan ninyo. Nagpaaral ng kapatid, tumutulong sa magulang, at ginagawa naman natin yun. Ako po saludo sa mga ganyan. Kahit wala kang naipon and yet bumubuhay ka ng tao, yun ang mas mahalaga kaysa tricycle. Yun ang mas mahalaga kaysa bahay. Mas mahalaga po ang tao sa Diyos kaysa sa mga iyan. So sa mga wala pong bahay, kahit tricycle man lang, dahil yun ang ginagawa natin, ulitin ko po, saludo ako sa inyo. Tama po yung naging desisyon ninyo. Pero kung kabaliktaran pa pinag-usapan natin, kaya hindi natin nakuha yung kahit simpleng bagay dahil we are doing something wrong against God, then magbago na po tayo. Para in 30 years, maging 32 years na lang or 35. After 5 years, makauwi na tayo, di ba? Ayan. At meron na tayong sariling pinag-aakitaan sa Pilipinas. Ayan. Sige na nga, basahin na natin to. The Bible emphasizes the importance of surrounding oneself with wise and godly people who will contribute to one's growth and character. 2 Corinthians 6:14, do not be unequally yoked with unbelievers. For what partnership have righteousness and lawlessness? Or what fellowship has light with darkness? Hindi kailanman maghahalo ang dilim at liwanag. Ang sabi ng Panginoon, we are the light. Kapag tayo humahalo sa dilim, kitang-kita yun ng lahat. O ano ginagawa ng lampara sa kadilimang ito? Di ba, kung nasa dilim man tayo, we are the ones na nagpapakita ng ilaw sa kanila. Kasi yun naman po ang trabaho ng ilaw, di ba? Magbigay ng liwanag sa kapaligiran. Yun po ang trabaho natin sa madilim na mundong ito. We are the light, mga anak ng Diyos, because this world is dark. So ang dapat po nakikita sa atin, pawang kaliwanagan lamang. Pero imagine kung yung ilaw, ang iniimit niya, hindi liwanag kundi dilim. It's so strange. Nakakita naman tayo ng flashlight pag ganun mo, ano to dilim? Dilim yung lumalabas. Nakita ba tayo ganun klase ng flashlight? O nabukasan ng ilaw, lalong dumilim talaga na doble, 200%. Hindi ba imposible ang ilaw, pag binuksan mo, dilim ang lumalabas? Ganun din po sa atin, yun ang sinasabi sa Bible, imposible, anak, hindi pwede. Kaya nga po, kung ilaw tayo, ilaw tayo. Tayo ngayon yung maging godly relationship. Then later, mahahawa sila, parang baga lang yan, di ba? Kung isa lang yung nagbabaga, yung iba hindi. Pag dinikit mo siya, mahahawa na ng baga, ibang baga. Di ba? Pare-pareho silang magniningas. So marami pong application tong verse na ito. Marami po. Pero as of now, gamitin natin siya saan? Huwag na tayong sumunod sa takbo ng sanlibutan ito. Their ways is not God's way. Ang sabi sa Biblia, our way as Christians is God's way. Kaya nga po sinabi sa Biblia, ang salita ng Panginoon, siya? Siya ay ilaw sa ating landas. Thy word is a light unto my path and a light unto my feet. Yun ang sundan natin. Huwag tayong susunod sa mga ungodly relationship, kundi godly dapat ang lahat ng ating mga sinasamahan. And finally, words to ponder po, paalala sa ating lahat, be mindful of everything that influences us. Mag-ingat po tayo. Mag-ingat tayo sa lahat ng mga pwedeng maka-influensya sa ating mga behavior, sa ating mga pamumuhay. The Bible's teaching on influence underscores the fact that we are constantly being influenced by various forces.
both positive and negative. Believers is to be mindful of their choices and to kinukultivate siya, positive influences in their lives, while guarding against the corrupting effects of negative influences. So ultimately, the goal is to be a positive influence on others, reflecting God's character and spreading His message of love and salvation. Makakatulong po tayo sa ating kapwa para sila'y makaiwas sa mga bad influences by us influencing them. Positive influence from our Lord Jesus Christ. So yun po ang responsibility natin mga Christian. Hindi po tayo yung basta dumadalo lang every Friday, gumagawa lang sa mga ministry natin dyan, meron pa tayong mga ministries. Hindi po, mga panimulain lamang po yung ginagawa natin dito sa loob. Ang talagang gawain po natin mga Kristiyano, yung mga nasa labas. Ang ating pamilya, ang ating mga magulang, ang ating mga loved ones, kung may mga kaibigan, yan po ang talagang responsibility natin. So wag po natin kalilimutan. So na po, alam na natin ano yung mga influencers na kinakailangan nating iwasan at mga influencer na dapat talaga nating sundan. Everything is clear? Amen. Tayo lahat po, yung muko, tayo manalangin. Lord, thank you very much. Kailangan namin ng gabay, Panginoon. Dahil inaamin namin, Panginoon, kadalasan hindi namin namamalayan. Hindi namin lubos na nalalaman na mali pala yung aming sinusundan. Lord, thank you very much sa inyong reminder. Maging aware na kami mula ngayon, Panginoon. Sa tulong po ng Holy Spirit, we will be more aware sa lahat ng sinusundan namin sa social media, lahat ng ginagaya namin. We will be more aware about these things. At sa tulong po ninyo, Panginoon, maging magandang influencer din kami sa aming kapwa. Katulad po ng inyong ginawang example sa amin. Father in heaven, thank you very much po. Itong aming samot na lang in Jesus' name. Amen and amen.